Ituturo ko pala sa inyo kung paano pumunta ng Windows of the World from Hong Kong to China. If multiple visa holder ka sa China, then watch this video talaga. And if nagbabala ka magpunta sa Windows of the World, grabe, hindi ka talaga magsisisi. Super ganda ng lugar mga be. So anyway, Lizzy here again for another video, and for today nga, magpunta tayong Shenzhen. So galing akong Hong Kong papuntang Shenzhen sa China at para mapuntahan natin ang Windows of the World. So anyway, dahil nga is from Yunlong kami, sumakay lang kami ng bus. From Yunlong, pwede kang sumakay ng big bus or small bus. And pwede ka din mag-train. So, papunta ka lang doon sa Luwu. Ang Luwu Station is, ito yung border ng China. At ito na nga, binibidyo ko yung mga building. Sabi ko sa kabilang dulo is China na. And binidyo ko din yung self ko para makita nyo na ako talaga ay mismong nagpunta. And as of this moment, hindi ko pala alam na magpunta kami sa Windows of the World. Dahil sinama lang nga ako ng amo ko. And wala siyang sinabi kung saan kami magpunta. And hindi na din ako nagtanong. So, ang China pala is napakalapit lang sa Hong Kong, yung pagitan is malaking river lang. And makikita yung mga building sa dulo, China na yan. So, habang nandito kami sa minibus na yung pamasahe namin is $10, ang number pala ng minibus na sinakyan namin is 75. And if taga-Yunlong kayong terminal nito is nasa likod ng McDonald, dito sa Taitung Road. So, malapit lang yung travel natin, mga around 20 minutes lang from Yunlong to border China. So, ito na yung China. O, diba? Ang lalaki din ng mga building sa China at kakaiba. Although, yung Hong Kong is matataas naman ng building, pero iwan ko ba, mas nagagandahan talaga ako sa building sa China. At naniwala talaga ako na napakayaman ng China. O, diba? Ang galing nila manggaya. At legit naman talaga na mayaman yung China dahil lahat ng mga cost of mga factory nila or yung mga, anong tawag dun? Yung mga labor pala ng mga business na kilala sa ibang bansa or kahit na mismo sa atin is galing sa China. Kasi napakamura ng production sa China. At finally nga, nandito na tayo. Ito na yung border sa China. Ito pala yung border sa China, Hong Kong. So, i-park lang ni Manong yung kanyang bus para makababa ang mga person. So, hindi na pala ako dito nag-video, no? Dahil bawal dun ang camera. Tsaka ang laki-laki ng mga camera, mga CCTV sa paligid. Okay, sasabihin ko lang sa inyo, pagpasok namin doon sa itaas, nagpunta kami sa Hong Kong Immigration and then nagpunta sa China Immigration. Actually, chinek lang nila yung visa mo at saka ID mo. And then, kailangan ka mag-fill up ng arrival form. So, since nga na nag-car kami papuntang Windows of the World, ito yung mga video na nakuha ko habang nakasakay kami sa sasakyan. Ang ganda. But since tayo as Filipino tourists na magpunta doon sa China at hindi naman natin alam kung ano yung mga app na ginagamit nila, so doon yung ituturo ko sa inyo yung train. So, pagpasok mo ng immigration ng China, ang labas mo dyan is Futian Station. Yung Futian Station, ito yung pangalan ng labasan mo. Paglabas mo talaga sa building ng immigration, may nakalagay na Futian Station. And parang the same lang din sa Hong Kong, mayroong signage ng MTR sa ilalim. So yung train nila is naka-underground din, and hanapin lang natin yung subway. Or yung mga basta dinadaanan, makita natin the same lang din sa Hong Kong. Doon tayo sasakay papuntang Gangsha. O, diba? Iti-take note. So, bago tayo sasakay, dapat may card tayo, no? Meron tayong parang octopus card. Iba kasi yung ginagamit nila doon, parang ibang card, hindi octopus card. So, yun yung ibang bayad. Pero, pag wala tayong ganun, pwede din tayong magbayad sa app ng Alipay. Take note, yung app ng Alipay is dapat Chinese Alipay. So, habang nandito pa lang tayo sa Hong Kong, pwede tayo mag-download ng Chinese Alipay. At mag-connect lang doon sa wifi pag nandun na. So, bababa ka pala sa Gangsha, and pagkatapos nun is lilipat ka naman papunta sa Windows of the World. And no worries ka kasi yung train nila kagaya lang din sa atin sa Hong Kong. At pagbaba mo nga sa Gangsha, hanapin mo lang yung map ng train map. So, dahil doon maglilipat ka ng isang train at doon ka sa train na merong nakalagay na Windows of the World. Ilang station lang and then Windows of the World na. So pagdating mo naman doon sa Windows of the World, of course mag-exit ang mga person. And hanapin mo yung exit J kasi doon yun lalabas sa Windows of the World na cone. As in, doon mismo talaga sa Windows of the World na amusement park kalalabas. So, napicturan ko din pala nasa exit J yon. So, ayan lang, napaka-simple. Enjoy your journey to Windows of the World. So, pagdating mo doon, pwede ka doon magpunta sa ticket booth pag hindi ka pa nakabili ng ticket. But, if you are me, I will advise you na bumili ka na ng ticket sa trip.com. At pagdating doon, hindi mo na kailangan magpila-pila doon para bumili ng ticket. Kailangan mo lang ipakita yung
ticket mo na binayaran mo na at iscan lang nila ang code for confirmation at pwede ka nang pumasok. And as of the moment, August 10 rather, upon checking online, yung ticket nila is 200 RMB. Kung doon ka bibili sa China, but of course, pag bibili ka sa trip.com, pwede ka lang magbayad ng HKD or peso. So, diba? Very, very convenient talaga. And yung Windows of the World, napakaganda dahil most of all the places in the world na mga tourist spot is nandun. So if wala tayong opportunity makatour around the world dahil we are not fortunate enough of money, we can go there, makikita natin sila in actual. There may be small but very satisfying. Doon lang nakakita ang person ng camel. And akala ko kailangan ko pa talaga magpunta ng Dubai para makakita ng camel. But here, nakita ko yung camel, oh, diba? Napakabongga. This is really one of the fun experience and happy memories. Since outdoor activities siya, napakainit. Meron din pala mga indoor activities. Basta everything is here na. Lahat ng mga rides is libre kang sumakay. Of course, kailangan mo mag-undergo ng mga pila-pila. But okay lang yan, hindi naman ganun karami ang tao sa China. So, ito pala yung aking sinasabi na cone. Diyan ka lalabas pag naka-train ka. Pero since kami na naka-private car, so dito kami lumabas sa labas. Char. So ito na nga ang person, napakainit. Talaga good thing talaga na may kalo ako. Na may hat ako. Yeah, so isa na namang araw na nag-super enjoy ang person kahit na super pagod dahil yung alaga ko is nagpapabuhat pero okay lang. Kasi yung pagod mo is dadaan lang din naman yan at yung adventure at memories mo nagsistay sa'yo forever and I'm very grateful for this opportunity. Nakakita ako ng mga ganito. Hindi ko pa alam yung pangalan but no problem. Nandiyan naman si Lolo Google. And anyway, this is all for today. If you like, please don't forget to subscribe my YouTube channel. Thank you.